Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Sa panimula ng pelikula makikita ang isang pamilya na kumakain. Maya-maya ay nagwala ang babae at sumisigaw ito dahil meron daw sumumpa sa kanya, at biglang nagsilabas ang mga karayom sa kanyang braso. Nang kinuha ng babae ang isang karayom sa kanyang mata, labis na natakot ang anak nitong si Yuli, at nanlaki pa ang mga mata. Napasigaw na lang sa sakit si Yuli nang hawakan siya ng kanyang ina at ayaw siya nitong bitawan. Dahil doon ay agad siyang itinago ng kanyang ama sa kanilang kwarto, at bumalik ito para tulungan ang kanyang ina. Subalit sigaw na lang ang narinig ni Yuli sa kanyang ama dahil sinugod ito ng kanyang ina. Pagtingin ni Yuli sa pinto bigla itong nabutas, at nang sumilip siya dito bigla naman nagpakita sa kanya ang pangit nitong ina na duguan kaya napasigaw na lang ang kawawang bata. Kinabukasan nang dumating ang mga pulis sa bahay nila Yuli ay ginising nila ito, at nang makita ng bata ang kanyang mga magulang na wala ng buhay labis ang pag-iyak nito. Maya-maya ay may biglang dumating na isang babae, at nagmamadaling pinuntahan ang mga bangkay. Galit na lumapit ang babae na si Ambar kay Yuli habang kasama nito ang anak niyang si Lara, at sinabi niya sa batang si Yuli na asawa siya ng kanyang ama, at si Yuli ay anak lamang sa labas. Makalipas ang 20 taon, namuhay si Yuli kasama si Ambar at ang pamilya ng anak nitong si Lara. Itinuring na parang isang katulong si Yuli, kasama ang anak ni Lara na si Tika at si Din. Sa kabila ng pag-aalaga ni Yuli kay Ambar ay galit pa rin ito sa kanya at lagi niya itong sinisigawan. Nang gabing iyon habang pauwi na si Tika kasama ang mga kaklase nakakita sila ng multo sa isang lumang bahay kaya mabilis na nagtakbuhan ang mga ito. Sa kabilang banda ang kapatid ni Tika na si Din ay abala naman sa pagtatawag sa isang espiritu upang makausap niya ito. Maya-maya biglang nagbukas ang pinto kaya nanlaki ang mga mata ng batang si Din subalit si Tika at Yuli lang pala ang pumasok. Habang nililinis ni Yuli ang paa ng matanda bigla itong nahirapan huminga at nang bibigyan siya ng oxygen ni Yuli ay tinulak niya ito. Bago mawala sa mundo sinabi niya kay Yuli na dapat lang na namatay ang mga magulang nito dahil manloloko daw ang mga ito, at dumura siya ng dugo kay Yuli at tuluyan na itong kinuha ni Lord. Kinabukasan ng aayusin na ang bangkay ng matanda, sinabi ni Lara kay Yuli na lumabas ito dahil hindi naman daw nila ito kamag-anak. Nang matapos ng ayusin ang bangkay isa-isa nang humalik ang bawat pamilya ni Ambar bilang pamamaalam ng mga ito sa kanya. Nang si Yuli na ang hahalik sa matanda bigla niyang naalala ang mga pahirap na ginawa sa kanya ni Ambar. Habang pinagmamasdan ni Yuli ang bangkay bigla itong dumilat at sinabi sa kanya na mamatay ka na. Kaya napasigaw ng malakas ang dalaga. Dahil doon ay sinampal siya ni Lara at galit na sinabi niya kay Yuli na wala itong utang na loob, dahil si Ambar daw ang nag-alaga sa kanya at anak lang daw siya sa labas. Nang matapos ng ibaon sa lupa si Ambar nakita ni Lara ang larawan nila ng kanyang ina na kasama ang kanyang ama. Dahil doon naalala ni Lara kung paano sila iniwan ng kanyang ama noong bata pa ito, kaya galit niyang pinunit ang larawan ng kanyang ama. Sa sumunod na araw, sa tindahan ni Lara binigyan ng isang customer ng tip ang helper nila na si Yono. Nakita ito ni Yuli kaya kinuha niya ito upang ibigay kay Lara subalit nakita sila nito at inakala niya na binigyan siya ng pera ni Yono. Nagalit si Lara at sinabi niya kay Yuli na kalad ka rin daw itong babae at nagmana daw ito sa kanyang ina na malandi. Dumating naman ang asawa ni Lara na si Rudy, upang ilayo ang asawa nitong bungangera. Nang hapon na iyon nakiusap si Yuli kay Yono na samahan niya ito sa isang matandang manggagamot. Nang makarating sila sa lugar nakipagkita si Yuli sa matandang mukhang manyak, at sinabi niya sa matanda na gusto niyang mag-iganti sa pamilyang nagpahirap sa kanya. Gusto ng dalaga na mawala na sila sa mundo. Kaya gumawa ng ritual ang matanda at nagulat si Yuli nang biglang nasunog ang larawan ng mga ito. Ipinaliwanag ng matanda na bago makumpleto ang ritual kailangan niya ng isang bangkay na kalilibing lang upang matupad ang hiling ng dalaga. Tinanong ni Yuli kung paano kung malapit sa pamilya ang bangkay. Sinabi naman ng matanda na mas ayos daw iyon at mas mabisa ang gagawin nilang ritual. Nang gabing iyon nagtungo si Yuli at Yono sa sementeryo upang hukayin ang bangkay ni Ambar. Sinakay nila ito sa kanilang sasakyan at dinala ito sa matandang manggagamot. Matapos noon binigyan siya ng isang itak ng matanda upang katayin ng isang kambing bilang alay. Ginamit niya ang mga buto ng kambing at ang balat nito, at isinulat din niya ang pangalan ni Ambar. Matapos noon ay nagdasal din ito kasabay ng matanda at bigla niyang nakita ang kanyang sarili na isang patay habang tinatawag niya ang masamang espiritu. Sinabi ni Yuli na dala na niya ang kanyang alay na bangkay at nakikiusap siya sa masamang espiritu na ubusin niya ang pamilyang nagpahirap sa kanya. Nanlaki ang mga mata
mata ni Yuli nang makita niya na bumukas ang bibig ng bangkay at inilagay niya ang balat ng kambing sa bibig nito na may kasamang pangalan ni Ambar. Ipinaliwanag ng matandang lalaki kay Yuli na kailangan niyang ulitin ang ginawa nilang ritual bago mabulok ng tuluyan ang bangkay ni Ambar. Sinabi din ng matanda na kung hindi niya ito tatapusin ay sa kanya mapupunta ang ginawa nilang sumpa. Samantala sa bahay nila Lara nang matapos ng magdasal si Tika, nagtungo ito sa kwarto ni Ambar at nagulat ito nang biglang nagpakita sa kanya ang multo ng kanyang lola. Labis na natakot si Tika at bigla itong nawala nang dumating si Yuli. Kinaumagahan sinabi ni Tika sa kanyang ina na nagpakita sa kanya si Ambar, subalit hindi niya ito pinansin at sinabi din ni Dean na nakausap niya ang kanyang lola sa Spirit of the Coin at sinabi daw sa kanya na nasasaktan daw ito. Nang paalis na si Yuli, pinigilan ito ni Lara at pinagsabihan niya ito dahil naging kakaiba na daw ito simula noong namatay ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang nagdadasal ang mag-ina, biglang nakatulog si Tika at nang binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanilang family picture na nagdudugo ang kanilang mga ulo habang sumisigaw. Samantala si Dean naman ay tinanong niya ang kanyang lola kung nandito pa siya, at sumagot ito sa kanya ng oo. Sa kabilang banda ay gumawa na ng ritual si Yuli para kay Dean at inilagay niya ito sa hiniwa niyang leeg ni Ambar. Dahil sa kulam ni Yuli, sumakit ng husto ang ulo ni Dean kaya pinaghahampas niya ito sa aparador at kinuha ang board upang basagin ito sa kanyang ulo. Nang pumasok si Tika sa kwarto, nakita naman ni Dean ang multo ni Ambar kaya labis itong natakot at itinusok nito ang nabasag na board sa kanyang leeg kaya tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Labis naman nabigla sina Lara sa kanilang narinig na sigawan kaya agad silang nagtungo sa kwarto at nang makita nila si Dean ay wala na itong buhay. Nang may libing na si Dean, tinanong ni Yono si Yuli kung siya ang may kagagawan nito, at sinabi pa niya na kaya lang siya nito tinulungan ay dahil naaawa ito sa kanya pero dapat daw ay hindi sa malupit na paraan ang kanyang paghihiganti. Sinabi naman ni Yuli na baka talagang kinakarma lang daw sila. Samantala umiiyak naman na ikinwento ni Tika kay Satya na may kumukulam daw sa kanilang pamilya. Sinabi naman ni Satya na dapat daw ay gabi-gabi itong magdasal para umalis sa kanilang bahay ang masamang espiritu. Sa sumunod na araw, habang nasa tindahan si Yuli, sinadya niyang binasag ang bote ng soft drinks kaya pinagalitan siya ni Lara. Nakita naman iyon ni Rudy kaya sinabi niya sa kanyang bungangerang asawa na tumigil na ito at lagi na lang daw nilang ginagawang kawawa si Yuli. Nagtalo ng malala ang mag-asawa hanggang sa umalis na si Rudy habang si Yuli naman ay nakangiti pa habang nakikinig sa dalawa. Nang makauwi na si Rudy sa kanilang bahay, nilandi ito ni Yuli at sinabi niya sa lalaki na iwanan na niya ang kanyang bungangerang asawa. Dahil doon ay nauwi ang dalawang malandi sa mainit na bakbakan. Nang matapos ang kanilang bakbakan, sinabi ni Rudy na hindi niya pwedeng iwan si Lara dahil may pamilya ito. Dahil doon ay nagalit si Yuli at nagbanta ito sa kanya, subalit sinabi ni Rudy na siya naman daw ang nanghakit sa kanya at nagmana daw ito sa kanyang ina na malandi. Nang lumabas na sa kwarto si Rudy, nakita naman sila ng kanyang anak na si Tika. Kinagabihan, dahan-dahan na lumabas ng bahay si Yuli at nagsagawa na naman ito ng ritual upang tapusin ang buhay ni Rudy. Inilagay niya ito sa iniwan niyang pisngi ni Ambar habang sinasabi niya ang mga dasal. Samantala habang nagdadasal naman si Tika, biglang nawalan ng kuryente at nagpakita sa kanya ang nakakakilabot na multo. Sa kabilang banda ng sisindihan ni Yuli ang kandila, biglang bumangon sa likod niya ang bangkay ni Ambar, subalit nang tignan niya ito ay muli naman itong nakahiga. Nang sisindihan na niya ulit ang kandila, biglang nagpakita sa kanyang harapan ang nakakatakot na mukha ni Ambar kaya napasigaw na lang ito ng malakas. Samantala habang nakahiga naman si Rudy, nakaramdam ito na parang nabubulunan kaya agad itong nagtungo sa banyo. Dito ay nagsuka siya ng dugo na may kasamang mga buto ng kambing, at isang lumilipad na ipis ang pumasok sa kanyang isang mata, at nang kukunin niya ito ay sumama lahat pati ang kanyang buong mata. Matapos noon ay bigla niyang nakita ang multo ni Ambar kaya lalo itong natakot at nadulas ito kaya nabagok ang ulo nito sa semento na agad naman niyang ikinamatay. Pagpasok ni Lara sa banyo, nakita niya ang kanyang asawa na kalunos-lunos ang sinapit at wala na itong buhay. Kinabukasan sa burol ni Rudy, makikita si Yuli na nakangiti at nang ipikit ni Tika ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nasa sementeryo. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga bangkay na nakatitig sa kanya at nang muli itong pumikit, inila naman siya sa paa ni Ambar at sinugod siya ng madaming ipis. Sa sobrang takot ay nagsisigaw ito at nang nasa kwarto na sila ng kanyang ina, sinabi ni Tika na may kumukulam sa kanila. Subalit hindi naman naniniwala si Lara sa mga sinasabi ng kanyang anak. Sa mga sumunod
sumunod na araw nakita ni Lara ang jacket ng kanyang asawa sa kwarto ni Yuli kaya kinumpronta niya ito at nang sasampalin na niya si Yuli ay matapang na lumaban ang dalaga. Dito ay sinabi ni Yuli na hindi siya mahal ni Rudy kaya galit na sinabi ni Lara na siya ang umakit sa kanyang asawa at siya din ang pumatay sa kanyang pamilya at malandi daw itong babae. Dahil sa mga sinabi ni Lara ay sinampal siya ni Yuli, kaya sa sobrang galit ni Lara ay kinaladkad niya ito palabas sa kanyang bahay at pinalayas niya ito. Nang gabing iyon nakita ni Yuli si Yono na kausap si Tika, at nang makaalis na si Tika ay agad niyang tinanong si Yono kung sinabi nito sa bata ang ginagawa niyang ritual. Sinabi naman ni Yono na wala itong sinabi ng kahit ano kay Tika at sinabi din niya na wag niya na daw itong idamay sa kanyang mga ginagawang ritual. Dahil talagang tuluyan na ngang nabaliw si Yuli maging si Yono ay ginawan niya na rin ang ritual upang mawala na ito sa mundo. Nang matapos maisara ni Yono ang tindahan muli naman itong bumukas at doon ay naramdaman niya ang multo ni Ambar sa kanyang likuran. Nang paglingon niya ay nawala ito kaya muli siyang pumasok sa tindahan at nagsarado ito. Labis itong natakot nang biglang lumabas sa harap niya si Ambar kaya bumagsak ito sa timba, dahilan upang pumunta sa kanyang mukha ang maraming linta at pinagkakagat nila ito. Sa sobrang takot pilit niyang binubuksan ang roll-up subalit nadaganan ang paa nito, at napilay dahilan upang hindi ito agad makalabas, at nang muling bumagsak ang roll-up tumama ito sa kanyang mukha at nawasak ito. Kinabukasan halos mawalan ng malay si Lara nang makita niya ang nakakaawang bangkay ni Yono habang si Yuli naman ay parang baliw na nakatingin mula sa malayo. Matapos noon ay gumawa na naman ng ritual si Yuli para kay Lara at habang pinagmamasdan ni Tika ang kanilang larawan may tumulong dugo dito na may kasamang mga buto. Pagtingin niya sa taas bigla itong bumagsak at nawalan ng kuryente. At doon ay nakita niya ang maraming buto na bumagsak. Agad niyang hinanap ang kanyang ina sa kanyang kwarto at nakita niya ito sa ilalim ng kama at tila nasa niban ito ng masamang espiritu. Inatake siya ng kanyang ina kaya mabilis na tumakbo si Tika at nagtago ito sa loob ng aparador. Pagsilip ni Tika nakita niya ang kanyang pangit na ina na hinahanap siya nito kaya lalo pa itong natakot. Nang inakala ni Tika na nakaalis na ito agad itong lumabas subalit nahuli siya ni Lara dahil nasa taas lang pala ito. Nagpumiglas ang kawawang bata kaya nakatakas ito at muli na naman itong tumakbo at nang lalabas na siya sa pinto nahuli na naman siya ni Lara. Nang tatapusin na ng pangit na si Lara ang kanyang anak dumating si Satya at nagdasal ito kaya nawalan ng malay si Lara. Dinala nila si Lara sa bahay ni Satya, at doon ay muli niyang pinagpatuloy ang kanyang pagdadasal upang tuluyan ng mawala ang masamang espiritu, subalit lumalaban din si Yuli sa pamamagitan ng kanyang ritual. Nang tuluyan ng matalo ni Satya ang ritual ni Yuli, pumanaw si Lara at nanlaki ang mga mata ni Yuli, nang gumalaw ng kusa ang kamay nito at nagsuka ito ng dugo na may kasamang mga buto dahil napunta sa kanya ang ginawa niyang sumpa. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang mga video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.